Dominant protector. Credit to the author. 1451-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi pa rin alam ni Terence kung ano ang iniisip niya, kaya itinago ni Francine sa kanyang sarili ang maliit na sekreto na ito, kahit na ganoon niya ito narasyonal. Ano ang gusto mong kainin? Kaharap ang isang master chef na tulad mo, wala akong lakas ng loob na basta-basta pumili ng restaurant. Masama ang pakiramdam ko kung hindi angkop sa iyong panlasa ang pagkain, nakangiting sabi ni Terence habang nanunukso. Anything is fine. Ganoon ba talaga ako kipili? Noon pa man ay masama ang pagkain sa cafeteria ng ospital, ngunit may pagpipilian ba ako? Kahit na masama, kailangan ko pa rin kainin ito, ngumiti si Francine, okay lang ako sa anumang restaurant. Ito ang unang pagkakataon ni Terence na imbitahan si Francine sa isang hapunan, natural, hindi niya ito basta-basta madadala sa ilang low-end na restaurant. Nag-iisip siya at nagpasya na ang hotel ni Pablo ang pinakamagandang opsyon. Tahimik ang lugar na iyon and on top of that, it was in his area of control kaya convenient din. Hindi ba't sobra iyon? Nakita ni Francine si Terence na huminto sa entrance ng business hotel. Naramdaman niya kaagad na masyadong maluho ang desisyon ni Terence. Bagaman siya ay ipinanganak na may pilak na kutsara at mayroon lamang karangyaan sa buong buhay niya, hindi siya nag-aksaya ng hindi kinakailangan siya ay bahagyang mas mahusay kaysa sa Miss. Si Miss ay disiplinado at hindi spoiled ngunit siya ay kulang sa konsepto ng pera, kadalasang gumagastos ng hindi namamalayan. Ito ang hotel ni Cheryl, at mayroon akong VIP card dito. Hindi ito magastos, paliwanag ni Terence. Oh! Siyempre, alam ni Francine kung sino si Cheryl, alam din niya na si Cheryl ang babaeng sinusubukang protektahan ni Terence sa bangko. Sa totoo lang, naiinggit si Francine sa kanya, kahit na hindi siya ang girlfriend ni Terence, kaya niyang manatili sa tabi ni Terence araw-araw, hindi katulad niya. Pumasok ang dalawa sa isang silid at basta-basta pumili ng ilang pagkain. Francine, mayroon ka bang pag-uusapan sa akin, isang bagay na mahalaga? Tanong ni Terence. May bumabagabag sa akin. Pero hindi ako makapagdesisyon at kailangan ko ng opinyon mo. Natarante si Francine, namumula ang mukha, sana hindi ka magdulot ng gulo dito. Hindi. Magkaibigan tayo, nagtutulungan ang magkakaibigan at nag-uusap ng iba't ibang bagay. Normal lang, sabihin mo lang kung ano ang bumabagabag sa iyo. Tingnan ko kung makakatulong ako. Sumang-ayon si Terence. Ganito. Gusto ni Lolo na matutunan ko ang ilang medikal na kasanayan mula sa kanyang kaibigan. Ngunit hindi ito isang bagay na gusto kong ituloy. Pakiramdam ko ay hindi ako angkop na maging isang doktor kung hihilingin mo sa akin na kunin ang eksaktong dami ng gamot at pakuluan ang mga ito sa perpektong temperatura, magiging kumpiyansa ako dito at kahit na pinuri ako ni Lolo dahil sa pagkakaroon ko ng potensyal na maging isang doktor, ngunit sa halip ay lumipas na ang gamot, at mas gusto ko pa ring maging nurse. Nagsimulang magkwento si Francine tungkol sa kanyang sitwasyon, ayokong biguan si Lolo pero at the same time, alam kong hindi ako masyadong bagay. So mahilig kang maghanda ng gamot. Kung ganun, sa tingin mo gusto mong pag-aralan ang mga katangian ng gamot, pharmacology. Tumigil sandali si Terence at inisip ang magandang ideyang ito. Siyempre gusto ko. Tumanggaw si Francine, mahilig akong tumulong sa aking lolo na maghalo ng mga halamang gamot. Palagi akong nakakaramdam ng pamilyar kapag tinutulungan ko ang aking lolo sa paghawak ng gamot. Marahil ay ipinanganak ako na may ganitong talento lalo na't ipinanganak ako sa pamilyang ito. Kung gayon, paano kung imungkahi ko ang ideyang ito sa iyong lolo at pahintulutan kang matutunan ang mga katangian ng gamot sa halip na matutong gamutin ang iba? Ang iyong trabaho ay bigyan ang mga tao ng tamang gamot na mainom batay sa kanilang mga sintomas, patuloy ni Terence, ano sa palagay mo ang mungkahing ito? Nagningning ang mga mata ni Francine nang marinig niya ang mungkahi ni Terence. Ang iminungkahi ni Terence ay hindi isang masamang ideya. Ayon sa sinabi ni Terence, kaya niyang ituloy ang direksyon na gusto niya at higit sa lahat. Malaki ang posibilidad na makapagtrabaho siya sa kumpanya ni Terence at masuri ang mga katangian ng medisina.
Bahagyang natuwa si Francine sa naisip nito ngunit naalala niya na kung aalis siya ngayon para makita ang kanyang lolo, hindi niya makikita si Terence sa mahabang panahon, ito ay naging dahilan upang siya ay medyo nag-aatubili at naiinis. Dapat ko bang sabihin kay lolo pag uwi ko mamaya? Ganap na tinanggap ni Francine ang ideya ni Terence sa kaibuturan, ngunit nakasalalay pa rin ang lahat sa desisyon ng kanyang lolo. Hehe, sure? Ngumiti si Terence. Kung malaya ako, sana sinundan mo ako para matuto, pero wala akong oras para turuan ka ng praktikal. Ngumisi si Francine na parang pasang lumunok ng kanaryo nang marinig niya si Terence ngunit ang ngiti ay agad na naging pagkabigo nang idagdag niya ang huling bahagi. Huminto sa pagtibok ang kanyang puso, bigo tama si Terence, kailan kaya siya magkakaroon ng oras para turuan siya? Kung ganoon, pwede ba kitang tawagan kung may tanong ako? Sinubukan ni Francine na humanap ng pag-asa sa gitna ng kanyang pagkabigo. Bagamat hindi niya makikita si Terence araw-araw, maaari niyang tawagan si Terence kahit isang beses sa isang asul na buwan sapat na ito para sa kanya. Siyempre, huwag kang magtimpi sa akin. Ngumiti si Terence, doon ka para matuto, hindi ka naman babalik dito, di ba? Susubukin ko ang iyong kakayahan at kakayahan kapag nagkita tayong muli, ano sa tingin mo? Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Sa wakas ay nakahinga na si Francine ang pasanin na matagal na niyang pinapasan ay nawala na, mas gumaan ang pakiramdam niya ngayon. Pagkatapos ng hapunan, hinatid ni Terence si Francine pabalik sa kanyang bahay. Hindi niya binalak na bisitahin si Martin sa oras na iyon dahil gabi na ngunit nabanggit na ni Francine sa kanyang lolo na ihahatid siya ni Terence kaya sinamantala ni Martin ang pagkakataong ito at inanyayahan si Terence na pumasok sa loob sandali. Dahil walang ibang pagpipilian, si Terence ay maaari lamang tumanggap at sumunod kay Francine sa loob. Terence, ang tagal na. Si Martin ay nasa buwan nang makita niya si Terence. Palagi siyang maraming natutunan sa mga talakayan nila ni Terence. Siya ay tulad ng pinakamahusay na tagapagturo at isang matulungin at tapat na kaibigan sa kanya. Oo. Lolo Martin, medyo naging abala ako kamakailan at wala akong oras na bisitahin ka. Pasensya na talaga, paumanhin ni Terence. Binigyan siya ni Martin ng maraming tulong at suporta noong una siyang dumating sa lungsod ng Starfield. Laging maaalala ni Terence ang kanyang kabaitan, kung wala si Martin, hindi siya makakapagbukas ng isang medikal na kumpanya ng ganoon kabilis. Okay lang, alam ko kung gaano ka kabisi, tumango si Martin, kumusta ang mga nangyayari kay Trixie? Na-diagnose ni Martin ang sakit ni Trixie noon ngunit wala siyang magawa laban sa sitwasyon nito. Alam din niyang abala si Terence sa paghahanap ng paraan para iligtas si Trixie. Nakakita ako ng ilang mga pahiwatig kung paano siya ililigtas ngunit kulang pa rin ako ng sangkap. Hahanapin ko ito sa loob ng ilang araw, patuloy ni Terence. Noong una, naisipan kong pumunta dito mamaya para magpaalam, ngunit dahil nandito na ako, maaari ko ring ipaalam sa iyo ngayon. 1452. Hindi makapaniwala si Francine na pupunta rin si Terence sa isang paglalakbay. Nangangahulugan ba iyon na wala na si Terence kapag umalis siya? Biglang bumagsak ang mood niya. Bakit, Francine? Ganoon ka ba sa ayaw na makitang umalis si Terence? Biro ni Martin. Ay. Namula ang mukha niya, nahihiya. Why would I? Nagulat lang ako. Hehe, nagbibiro lang ako. Kamusta, Francine, sa offer na sinabi kong pag-isipan mo? Siguradong kinausap mo si Terence tungkol dito ngayon, di ba? Ikinaway ni Martin ang kanyang kamay, alam niyang ang kanyang apo ay isang mahiyaing babae, mayroon ka na bang sagot? Lolo. Napag-usapan ko nga ito kay Terence. Napagpasyahan kong. Sinabi ni Francine kay Martin tungkol sa mungkahi ni Terence. Si Martin, sa kabilang banda, ay sapat na matalino upang malaman ang kahulugan ng kanyang apo. Ang pag-aaral ng medisina ay isang mainam na pagkakataon upang magtrabaho sa kumpanya sa hinaharap. Si Martin ay walang magawa laban sa pag-iisip ng kanyang apo ngunit mas mabuti pa rin ito kaysa sa kanyang pagiging isang nurse, hindi ba? Oo naman, napagdesisyonan na iyon, tumango si Martin, kakausapin ko ang isang matandang kaibigan ko mamaya, gusto na niyang magkaroon ng disipulo bago pumasok sa lugar at isa rin siyang eksperto sa medisina.
Dapat kasya si Francine sa lahat ng kinakailangan para maging disipulo niya. Kahit na si Martin ay dalubhasa rin sa medisina, ang kanyang mga kasanayan sa paggamot ay napakahusay din. Malamang na hindi makakasabay ni Francine ang bilis ng pag-aaral ng lahat ng sabay-sabay. Salamat lolo, natuwa si Francine na sumang-ayon ang lolo sa kanyang mga kondisyon. Samantala, kaina hinalang nagtanong si Terence, anong lugar? Saan ito? Hindi ko alam ang mga detalye ngunit ang kaibigan kong ito ay isang ermitanyo. Narinig ko na isang sekta na dalubhasa sa pagpino ang pumili sa kanya at sinusubukang dalhin siya sa kanilang lugar. Ang iba ay hindi nasabi, at hindi na ako nagtanong pa, paliwanag ni Martin. I see. Dahil hindi ito isiniwalat, natural, hindi ipagpatuloy ni Terence ang pagtatanong. Pagkatapos ng lahat, si Martin, mismo, ay hindi alam ang mga detalye. Ang dalawa sa kanila ay natural na nagsimulang mag-usap tungkol sa mga medikal na paksa hanggang sa tumayo si Terence, nagpa siya na oras na para umalis. Medyo gabi na at hindi nararapat na magtagal siya lalo na't may ilang messages din sa kanya si Miss na nagtatanong kung nasaan siya. Sa mga oras na ito, habang ang mga marangal na bahay ay naghahanda para sa pulong, lahat ng mga nakatagong bahay, sekta, grupo sinumang may mga kwalifikasyon ay nakatanggap ng isang sobre na may logo ng asul na bulaklak ng yelo. Ang lahat ng mga paksayon ay agad na nagalit. Ang nakatagong House York. Kinuha ni Alfred, ang pinuno ng bahay, ang sulat at kinausap si Leon na nagbigay nito sa kanya, kailangan kong makilala agad si tatay, kailangan natin siyang magdesisyon. Huminto si Leon, ang matandang pinuno ng bahay ay nasa hiwalay na pagsasanay, ito ay isang bagay na alam ng lahat ng York kahit ang pinuno ng bahay, si Alfred, ay hindi maaaring makagambala sa kanya maliban kung ito ay isang bagay na napakahalaga. Maliwanag, ang mahalagang bagay na iyon ay katatapos lang mangyari, at bagamat hindi alam ni Leon kung ano ang nilalaman ng sulat na iyon, alam niya na ito ay isang bagay na sukdulan. Ano ang iyong kinatatayuan, magmadali at ihanda ang sasakyan. Oo. Tumango si Leon at umalis. Ang matandang pinuno ng bahay ay nagsasanay sa isang lugar sa labas ng mga bakuran ng kastilyo ng York sa tuktok ng bundok. Ang kalsadang nag-uugnay sa dalawang lugar ay isang kalsada na ginawa mismo ni House York, kahit na ang isang practitioner na tulad ni Alfred ay maaaring pumunta ng mag-isa nang hindi nangangailangan ng sasakyan. Sa lalong madaling panahon, inihanda ni Leon ang sasakyan at pinaandar si Alfred sa bundok. Kamusta si Hugh? May balita ba? Tanong ni Alfred. Wala sina Leon at Baldo at ako ay patuloy na sinusubaybayan siya ng palaipat-lipat, ngunit walang-wala sa lugar. Wala ring kapansin-pansin nang hinanap namin ang kanyang kwarto. Talaga bang bumalik siya na walang dala? Hindi nagtiwala si Alfred kay Hugh, ngunit nagtiwala siya kay Leon at sa iba pa, silang lahat ay tapat na disipulo ng House York, na lumaki sa bahay mula pa noong maliit. Karaniwang tinatrato sila bilang bahagi ng House York. Hindi namin masasabing sigurado kailangan namin siyang subaybayan ng ilang araw pa. Gamit ang sasakyan, hindi nagtagal ay nakarating na sila sa tuktok ng bundok. Pero bago pa sila makalayo, may lumitaw na lalaking nakasuot ng itim na hamarang sa kanilang dinadaanan. Pasimpleng ipinatong ng lalaki ang isang magaan na kamay sa sasakyan, tuluyan itong pinahinto na para bang isang larwang sasakyan. Kuya Trevor, ito ang pinuno ng bahay. Mabilis na bumaba si Leon at kinausap ang lalaki. Si Trevor iyon, ang pinakamalakas sa lahat ng mga disipulo ni House York, siya ang tanging Sky-class master maliban sa matandang pinuno ng bahay. Maaaring early phase Sky-class lang siya, pero siya na ang peak ng peak. Gayunpaman, nang marinig niya na si Alfred ang nasa loob ng kotse, ikinuyom niya ang kanyang kamao at humingi ng paumanhin. Nakikita ko humihingi ako ng paumanhin sa aking pag-uugali, pinuno ng bahay. Ayos lang, pinuprotektahan mo ang kaligtasan ng ama, natutuwa ako sa iyong katapatan. Bumaba din si Alfred at tumango rin. Makikita ng isang tao noon na ang nakatagong House York ay iba sa nakatagong bahay na si Hale. Ang posisyon ni Alfred sa House York ay karaniwang umabot sa punto ng kabuuang kontrol, at ang matandang pinuno ng bahay ay hindi na kailangan pang makialam sa mga usapin ng pamilya, ipaubaya ang lahat sa kanya. Kahit ang isang tulad ni Trevor ay tinatrato siya ng may matinding paggalang. Tungkulin ko ito, Ginoo, sabi ni Trevor. Nakahiwalay ba si tatay?
Mayroon akong mahalagang pag-usapan sa kanya, sabi ni Alfred. Kakalabas lang ng matandang-matanda sa pagkakahiwalay pakipasok, ulo. Gumawa ng kilos si Trevor. Maghihintay ako dito, pinuno ng bahay. Alam ni Leon ang mga patakaran, nag-practice si Elder York sa tuktok ng bundok, at maliban sa mga anak ng House York, si Trevor lang ang makapasok. Natural na hindi niya masundan ang mga ito. Tumango si Alfred at sinundan si Trevor, dumaan sa isang daanan sa bundok bago pumasok sa isang kombinasyong nakalok na pintong bato. Bilang pinuno ng bahay, natural na alam ni Alfred kung ano ang password, casual siyang pumasok sa isang silid na ganap na naiiba sa nakapalibot na kagubatan sa labas. Ang arkitektura sa loob ay napakapino at tila may sinaunang ugnayan dito. Matapos makapasok sa pinakaloob na silid, natural, naroon siya ang matandang pinuno ng bahay. Narinig na ng matandang ulo ang kaguluhang nangyayari sa labas. Siya ay isang Sky Class Master Kevin tutuusin, at sa mga yapak lang niya nasasabi na dumating na ang kanyang anak. 1453. Lil Colton, ikaw ba yan? Anong nangyari sa bahay, bigla ka na lang pumunta? Nagsalita ang matandang York sa sandaling pumasok si Alfred kasama si Trevor. Pare, totoo na may nangyari, kailangan kitang makausap, mataimtim na sabi ni Alfred habang nakatingin kay Trevor sa tabi niya. Ang taong ito ay palaging kasama ng kanyang ama, ngunit hindi niya alam kung lubos niya itong mapagkakatiwalaan. Ayos lang, si Trevor ay isang taong pinagkakatiwalaan ko. Siya ay magiging isang malakas na katulong mo sa hinaharap. Sinabi ng matandang Elder York na ikinaway ang kanyang kamay pagkatapos na maunawaan ang iniisip ni Alfred. Tumango si Alfred at ibinigay ang sulat sa kanya. Pare, ipinadala ito ng Ice Palace, malapit na ang Ice Palace test. Oh! Nagsisimula na naman ang Ice Palace test. Kahit na ang isang matatag at composed tulad ng matandang elder ay nagpakita ng hitsura ng pagtataka nang marinig ang balita, huminga siya ng malalim at binuksan ang sulat, mabilis na binasa ito. Ito na ang pagkakataon para sa ating tagumpay. Hindi ko inaasahan na mauulit pa ito, minsan lang akong sumali noong bata pa ako, noong mga panahong iyon ay hindi ka pa ipinapanganak. Pagkatapos noon, tinanggap ako bilang isang panlabas na alagad para sa Ice Palace. 5 taon akong nagtagal doon, at marami akong natutunan. Natural na alam ni Alfred ang karanasan ng kanyang ama noong bata pa siya, alam din niya kung ano ang kasama nitong Ice Palace test. Ang pagsusulit ay isang bagay na ipinadala ng isa sa mga sinaunang sekta. Ang Ice Palace ito ay para sa mga nakababatang practitioner na makilahok. Pagkatapos ng pagsusulit, ang mga taong nakarating sa unang ilang ranggo ay magkakaroon ng pagkakataon na maging isang panlabas na disipulo ng Ice Palace sect. Mula noon, sila ay may walang limitasyong potensyal. Kahit na sila ay maging mga panlabas na alagad, ito ay higit pa sa sapat. Ang mga panlabas na disipulo ay mga disipulo sa pangalan, maaari silang mag-practice sa Ice Palace, ngunit wala silang direktang mentor na magtuturo sa kanila. Makakatanggap sila ng isang tiyak na halaga ng elixir, ngunit kailangan ding gawin ang mga pang-araw-araw na gawain at mga gawaing bahay tulad ng pagkuha ng panggatong at pagkuha ng tubig, kasama ang mga tungkulin sa pag-aayos at pagpapatrolya sa mga bundok, at pagluluto. Ang mga tao sa loob ng Ice Palace ay magtuturo din sa mga panlabas na disipulong ito paminsan-minsan. Ang mga panlabas na disipulong ito, gayunpaman, ay nagkaroon lamang ng panahon ng pananatili ng 5 taon. Pagkatapos noon, lahat ay kailangang umalis maliban sa pinakakatangi-tanging mga mag-aaral na maaaring magpatuloy upang maging panloob na mga disipulo. Ngunit kahit na 5 taon lamang ito, ang Chinang Ice Palace ay hindi isang lugar na maihahambing. Noon, ang matandang Elder Theodore ay gumugol ng 5 taon doon at nagpunta mula sa Golden Class Late Phase Peak patungo sa Mystic Late Phase Peak. Hindi ito ang pinakamalaking pagpapabuti, ngunit tiyak na nasa tuktok ito may mga taong pumapasok sa klase ng Earth pagkatapos ng lahat. Siyempre, kung malalaman ng matandang Elder kung gaano katagal bago makarating si Amara mula sa Golden Class Early Phase Peak hanggang sa Mystic Early Phase, malamang na mag-fuse siya. Oo, Ama, pumunta ako kaagad sa iyo nang matanggap ang liham na ito. Ang mga kinakailangan para sa pagpasok sa pagsusulit na ito ay tumaas ng kaunti, ngunit kami, bilang House York, ay pumasa pa rin sa mga kinakailangang iyon. Dati ito ay Golden Class Mid-Phase, ngunit ngayon ito ay Mystic Early Phase. Ang presyo din,
ay itinaas sa 100 milyon, sabi ng matandang elder, hindi iyon abala para sa amin, gayunpaman. Oo, ngunit binanggit din nila na magkakaroon ng dalawang uri ng mga gantimpala, alin ang pipiliin natin. Tumango si Alfred. Ang una ay ang napag-usapan pa lamang nila maaari silang maging isang panlabas na disipulo ng Ice Palace at mag-practice doon sa loob ng 5 taon, tumatanggap ng mga elixir at lecture mula doon. Gayunpaman, ang nakuha ng isa sa karanasang iyon ay umasa sa kanilang sariling inisyatiba at talento. Ang pangalawang uri ng gantimpala ay ang karapatang makipagpalitan ng kayamanan sa Ice Palace. Sa madaling salita, kung gusto mo ang isang bagay na mayroon ng Ice Palace, maaari kang gumamit ng isang katulad na halaga upang ipagpalit ito, maaari ding gamitin ang pera. Ngunit hindi ba maaaring ang isa ay direktang gumawa ng kalakalan? Bakit kailangan nilang magbayad ng 100 milyon at pumasa sa ilang pagsubok para sa karapatang iyon, hindi ba't sobra-sobra? Oo, totoo nga. Ngunit ang bagay ay, kahit na ang isang tao ay maaaring may isang uri ng kayamanan sa kanilang mga kamay, ang bagay na iyon ay hindi nakakatulong sa kanya o sa kanyang pamilya sa kasalukuyang panahon. Ang tanging mayroon ang taong iyon ay isang kayamanan. Hindi kasing dali na ipagpalit lang ito sa isang bagay na may katulad na halaga. Sa parehong logika, kung ang isa ay may pera, hindi maaaring umakyat sa Ice Palace upang bumili ng kayamanan. Ganito kalakas ang Ice Palace, kung may gustong makipagkalakalan sa kanila, kailangan nilang sundin ang kanilang mga alituntunin. Siyempre, hindi dapat maliitin ng isang tao ang karapatang ito sa pangangalakal. Bawat mananalo na hindi pumili ng 5 taon na panahon ng pananatili ay maaaring panatilihin ang isang beses na kalakalang ito ng tama hanggang sa magpasya sila sa isang bagay na gusto nila. Magagawa nila ang kalakalan pagkatapos. Ngunit gayon din, ang kayamanang ito ay dapat na isang bagay na gustong ipagpalit ng Ice Palace. Kung ito ay isang bagay na sila mismo ang gustong itago, natural, hindi ito mangyayari. Natural, ang una. Ang pangalawa ay karaniwang para sa mga pamilyang talagang nangangailangan ng isang bagay, kung hindi ay karaniwang pipiliin ito ng sinuman. Sinabi ng matandang elder, mukhang lahat ng pupunta sa pagsusulit ay hihingi pa rin ng unang gantimpala. Totoo yan kung hindi dahil sa isang bagay na talagang kailangan. Sino ang gagastos ng 100 milyon para sa karapatang ito, lalo na kapag hindi nito ginagarantiyahan ang isang kalakalan sa unang lugar? Tumango si Alfred, kaya ama, sino ang ipapadala mo para sumali sa pagsusulit na ito? Brian at Spencer, sabi ng elder, nagpapadala kami ng 2 sa pagkakataong ito, kaya hayaan silang 2. Si Brian din. Huminto si Alfred. Natural siyang pumayag na ipadala si Spencer sa pagsubok sa palasyo dahil anak siya ng kanyang pangalawang kapatid, at napakatalino rin. Gayunpaman, palaging may ilang pag-aaway sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Maaaring kakaiba si Spencer, ngunit nangangahulugan din iyon na pinupuntiryan niya ang susunod na tagapagmana ng House York. Ngunit si Alfred ay nag-iisip ng makasarili dito. Gusto pa rin niya ang kanyang anak na si Brian na maging susunod na tagapagmana. Alam ko kung ano ang ibig mong sabihin, ngunit nasabi ko na ang pinakakatangi-tanging tagapagmana ng House York ay si Carla at... Natahimik ang elder habang lumilingon sa paligid. Iiwan ko muna ito sa ngayon. Hindi natin ito maaaring malaman ng ating mga kaaway tungkol sa susunod nating henerasyon sa tagumpay. Kung hindi, ang mabilis nating pag-akyat sa hanay ay magbabante sa mga nasa sinaunang sekta na mayroong 2 sekta ng Sky. Lilito muli ang mga henyo, maaaring magresulta ito sa problemang darating sa atin. 1454. Oo, ama, naiintindihan ko. Tumango si Alfred, walang nakakaalam ng ating sikreto, kahit na ang lumang bagay na iyon. Ngunit, nag-aalala ako na ang mga sinaunang sekta ay nagiging kainahinala. Ang nangyari 19 na taon na ang nakalipas ay patunay niyan, may nalalaman sila. Hindi na kailangang mag-alala tungkol dyan ng walang seremonyang tagapagmana. Kahit na may talento na ipinakita ni Carla, walang sinuman ang maghahinala ng anuman, sabi ng matandang elder na ikinaway ang kanyang kamay habang nagsasalita ng matamlay. Ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin ang kaluwalhatian na ito.
Kapag ang ating House York ay may 4 na Sky Class Practitioner 5, kung magtatagumpay ka rin, tayo ang magiging pinakamalakas na buhay, kahit na sa mga sinaunang sekta, tayo ay magiging bahay na rin. Sa puntong iyon, tayo ay magiging matatag na bahay. Sekta. Sa isiping iyon, hindi napigilan ni Matandang York ang tumawa ng malakas. Matagal na niyang hinihintay ang araw na ito, napakatagal na panahon. Malapit na ang araw ng buong kaluwalhatian ni House York. Oo, Ama, naiintindihan ko. Mataimtim na tumango si Alfred. Si Brian ay may mahusay na talento, ngunit para makapasok siya sa Sky Class ay nangangailangan ng isang tiyak na halaga ng pagkakataon, tulad ng para sa iyo at sa akin. Ngunit, para kay Carla at sa kanya, hindi ito isang problema. Ang mga taong makakapasok sa Sky Class ay magiging core ng House York, at ang kapangyarihan ay makokontrol ng mga Sky Class Masters na iyon. Pero ang pamilya ay mahalaga, maaaring ipaubaya kay Brian ang pangangasiwa, sabi ni Old Yorks. Ang bagay, sabi ni Old York. Pare, ito ay isang kabiguan. Ang mga mata ni Alfred ay kumislap sa pagkabigo habang nagsasalita siya ng walang magawa. Kung gayon, susubukan naming muli kapag nagkaroon kami ng pagkakataon, sabi ni Old York. Huwag masyadong bigyan ng halaga ang mga ganitong uri ng bagay, maaaring makaapekto ito sa iyong kalooban kapag nagsasanay ka. Oo, Ama. Tumango si Alfred. Isa pa, dapat mong malaman na ang pagsubok ay magkakaroon ng mga panganib, maaaring mawala ng buhay doon sina Brian at Spencer. Napabuntong hininga ang Matandang York, na inalala ang nangyari sa kanya noon. Lahat, para sa mga huling puntos, ay magdadala sa mga bagay na masyadong malayo kahit na pagdating sa mga kaibigan o kasamahan sa koponan. Maraming kasuklam-suklam na mga bagay ang nangyayari doon. Alam ng lahat kung gaano kabihira ang pagkakataong ito, kaya kailangan mong maging handa sa pag-iisip. Dumilim ang mukha ni Alfred. Ang alam lang niya ay may malalaking gantimpala sa pagsubok na ito, ngunit hindi niya alam ang tungkol sa mga panganib. So ibig sabihin, baka nasa panganib si Brian kung pupunta siya. Tapos, Alfred, hindi sapat ang iyong mental na katatagan bilang isang pinuno ng bahay. Ang dapat mong makita ay ang mga hinaharap na prospect ng bahay. Hindi dapat magkaroon ng bias o anumang bagay sa isip ng isang ulo. Si Brian ay aking apo, at si Spencer din, gayon din ang mga batang babae na aking mga apo. Sinabi ng Matandang York. Gayunpaman, sa iyong mga mata, si Brian lang ang nakikita mo at hindi si Spencer. Patawarin mo ako, Ama. Sumikip ang puso ni Alfred, sa kanya lang napagtanto ang bawal na ginawa niya. Upang maisulong ang kanilang bahay, hindi dapat iniisip ng pinuno ng bahay ang mga bagay na ito. Kailangan lang niyang tiyakin na tatahakin ng bahay ang landas tungo sa kaluwalhatian. Sa sandaling hayaan ng pinuno ng bahay ang kanilang pribadong emosyon na mapunta sa kanilang ulo, ang bahay ay nasa panganib. Si Brian at Spencer ay parehong may talento, at ang pagsusulit na ito kung matagumpay silang makapasa ay magbibigay daan sa Ice Palace na matulungan sila ng malaki sa kanilang pagsasanay. Kung hindi sila makapasa, mayroon lang silang sariling lakas na sisihin. Kung hindi man lang nila kayang mabuhay laban sa iba pang mga practitioner sa pagsubok, paano sila magkakaroon ng karapatang pangasiwaan ang buong House York sa unang lugar? Ang Matandang York ay medyo bukas ang isipan tungkol dito. Para sa kapakanan ng aming bahay, ang mga taong angkop para dito ay dapat pumunta. Oo, Ama, naiintindihan ko. Seryosong tumango si Alfred, Brian at Spencer. Magiging lahat gaya ng sinabi mo. Kasabay nito, ang mga taong nakatanggap ng imbitasyon para sa pagsusulit ay higit pa sa House York. Doon ay ang nakatagong Bahay Hale at ang nakatagong House Pitts, halimbawa, pati na rin ang ilang iba pang mga sekta at grupo. Ang sino mang may tamang kwalipikasyon ay iimbitahan. Maliban sa siyam na karaniwang maharlikang bahay, syempre, ang bawat ibang kapangyarihan ay nakatanggap na ng imbitasyon. Hindi dahil ang Ice Palace ay hindi kasama ang mga karaniwang bahay na ito ay dahil ang ibang mga karaniwang bahay ay walang mga batang Mystic Masters, maliban sa mga batang Mystic Masters ni House York.
Ngunit hindi na kailangan ng Ice Palace na magpadala ng imbitasyon sa Common House York dahil kung gusto ng nakatagong House York na lumahok ang Common House York, sila mismo ang mag-utos nito. Kitty, ang pagsusulit sa Ice Palace na ito ay kailangang maipasa sa pamamagitan ng iyong sariling lakas, hindi mo laging makumplito ang mga misyon sa ilalim ng aking proteksyon, mataimtim na sinabi ng isang matandang lalaki sa isang batang babae sa harapan niya. Ang pagsusulit sa Ice Palace ay hindi nagpapahintulot sa mga tagalabas na sumunod dito, ito ay walang kabuluhan kung hindi. Huwag kang mag-alala, Lolo Marvin, mag-iingat ako. Makukuha ko ang mga karapatan para sa palitan ng kayamanan. Hinawakan ni Kitty Yale ang kanyang kamao bilang paggalang at mataimtim na tumango. Maaaring ikaw ay isang Mystic Class Early Phase Physical Practitioner, ngunit ikaw ay masyadong walang karanasan. Ang mga Physical Practitioner ay walang karanasan sa labanan, ito ang nakamamatay na bahagi ng pagiging isang Physical Practitioner. Isa ka ring espesyalista sa Qigong, at hindi nakakasakit. Talagang nag-aalala ako dito. Bumantong hininga si Marvin, ngunit wala siyang magagawa. Ito ay isang napakabihirang pagkakataon para sa kanila, pagkatapos ng lahat, at sino ang nakakaalam kung kailan ang susunod kung hindi sila lumahok ngayon. Ayos lang, magaling ako sa Qigong, tatakbo na lang ako kung hindi ako manalo, di ba? Ngumiti si Kitty, kapag nakakuha ako ng sapat na puntos, magtatago na lang ako sa isang lugar na ligtas. Iyon ay gagana, sa palagay ko. Tumango si Marvin, tandaan, kapag nakikipaglaban sa kalaban, tumakas kung mabaygo ang iyong pananambang. Huwag na huwag kang makikipagdigma. Baka hindi ka man lang manalo laban sa isang Golden Class sa direktang paghaharap, lalo pa ang isang Mystic. Naiintindihan ko. Maaaring sumang-ayon si Kitty, ngunit hindi niya lubusang tinanggap ang komento ng kanyang lolo. Paanong hindi niya kayang lumaban sa mga Golden Class Fighters kahit bilang isang Mystic? Hindi siya ganoon ka-inutil. Ang nakatagong bahay na si Hale ay nakatanggap din ng kanilang imbitasyon. Ang pinuno ng bahay na si Hale, si Glade, ay pabalik-balik sa harap ng isolation chamber ng kanyang ama, nakakahilo pa nga si Elderby. Head of the house, the old head can't just leave all of a sudden, maaring ikaw na lang ang magdedesisyon. Maaaring mahalaga ang Sky Palace test, pero hindi ito kasing halaga ng matandang ulo na pumasok sa Sky Class, walang magawang sabi ni Elderby habang nakatingin sa nakasimangot na si Glade. Elderby, ano ang iyong opinyon tungkol dito? Hindi makapagdesisyon si Glade, nagpasya siyang tanungin si Elderby sa halip. Tama si Elderby, ang pagsubok ay mahalaga, ngunit hindi gaanong kumpara sa ginagawa ng kanyang ama doon. Gayunpaman, hindi niya talaga kayang magdesisyon ng mag-isa, ang tanging makakausap niya ay si Elderby. Head of the house, ang Ice Palace test na ito ay isang bagay na dapat nating salihan, siguradong ipapadala ng lahat ng tao ang kanilang mga tauhan, at dapat nating gawin ito. Tumango si Elderby, ito, hindi na natin kailangang itanong sa matandang ulo, ito ay isang desisyon na maaari nating gawin sa ating sarili. 1455. Ngunit, sino ang ipapadala natin, iyon ang tanong, hindi makapagdesisyon si Glade sa bagay na iyon. Sa ngayon, ang mas malakas sa mga kabataang henerasyon ay mayroon lamang isang lalaki na pumasok sa Mystic, ang anak ng kanyang ikatlong kapatid, si Evan Hale. Bata pa ang anak niya kay Darcy at Golden Class lang, hindi pa malapit kay Mystic. Si Irving, natural, ay hindi kahit isang kandidato. Kung may ipapadala sila, kailangang si Evan, o isang panlabas na disipulo ni House Hale ang hindi kapareho ng apelyido. Medyo marami sa mga nakatugon sa mga kinakailangan. Sa una, kung ang pagsusulit na ito sa Ice Palace ay mangyayari pagkalipas ng ilang taon, hahayaan ko na sana si Irving na sumubok, ngunit dahil ngayon na, kailangan nating ipadala si Evan, sabi ni Elderby, ang mga panlabas na disipulo ay hindi bahagi ng pangunahing bahay Hale, at kailangan pa rin nating isipin kung saan din nagsinungaling ang kanilang katapatan. Pero, palayain si Evan, paano kung nag-aalala si Glade sa kanyang dalawang anak kung papalarin si Evan at makapasok sa Earth Class dahil sa pagsubok na ito, tiyak na siya ang susunod na tagapagmana ng House Hale. Hindi ito isang bagay na gusto niyang makita.
Ngunit kung hindi nila siya isinugo, at sa halip ay nagpadala sila ng ilang panlabas na alagad, hindi siya makapagtitiwala sa kanilang katapatan. Bata pa sila, at talagang isyo ang loyalty paano kung naging matatag sila at ayaw nang bumalik sa House Hale. Nasa dilema sila. Head of the house, ito ay isang pagkakataon para sa amin House Hale hindi na natin ito pakakawalan. Ang tanging taong angkop para sa pagsusulit ngayon ay si Evan, at ang matandang pinuno ay malamang na gumawa din ng parehong desisyon kung hindi siya nakahiwalay, sabi ni Elderby, nitong ilang taon, susubukan kong turuan si Irving, at gagawin siyang isang Earth class practitioner, at magiging practitioner din ng Earth sa lahat ng bagay na mayroon ako. Kailangan nating pabayaan ang mga bagay-bagay. Mukhang wala na tayong choice. Napabuntong hininga si Glade. Ayaw niyang sumama sa rutang ito, ngunit walang ibang paraan, papayagan natin si Evan, at ipapadala rin ang isa sa mas tapat na Mystics kasama niya. Bawat bahay at grupo ay maaaring magpadala ng 2 tao, at habang ayaw ni Glade na maging masyadong matagumpay si Evan, ayaw niyang mamatay siya. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang potensyal at talento, at ito ay mahalaga sa kinabukasan ni House Hale. Ang pagkakaroon ng isang katulong doon ay madaragdagan din ang kanyang mga posibilidad, kaya't kahit na hindi sila makapasa, maaari silang manatiling buhay. Tungkol naman sa nakatagong house pits, ipinadala nila si Sean at Shelton, ang 2 magkapatid, nang walang tanong. Ang mga kapatid ng house pits ay walang anumang salungatan dahil si Sean ay gustong maging pinuno at si Shelton ay walang interes siya ay nahuhumaling lamang sa pagsasanay at pagsasanay lamang. Maganda rin ang relasyon ng magkapatid, kaya nagpa siya ang house pits na pagsamahin sila malaki ang tsansa nilang manalo. Ang bilya ni House Charlton. Si Terence ay nagpapaalam kina Jacob, Jarlene, at Fatty Boy pagkatapos niyang matapos, siya ay magsisimula sa kanyang paglalakbay sa Hilaga. Medyo naghanda siya, 2 araw na nag-iimpake para sa pag-alis niya. Terence boss, hindi ka ba nagpapaalam kay Jelly Sullivan? Si Chester ay gumugol ng ilang araw sa isolated practitioning, at ngayon ay sa wakas ay nakalusot na sa mystic early phase maaari na siyang lumabas ngayon. Ngunit kahit si Chester ay hindi pinahintulutan ni Terence na ipalaganap ang balita ng kanyang tumaas na lakas, maging sa mga miyembro ng kanyang bahay. Ito ay dahil ayaw ipagsapalaran ni Terence ang pagkakataon para kay House York na maghanda bilang pag-asa sa kanilang nalalapit na pag-atake kung ang tagumpay ni Chester ay malalaman ng House York, sila ay magiging mas mulat at mag-iisip ng mga bagay na hindi nila dapat. Pagkatapos ng lahat, ang lalaki ay nasugatan ng matinding pinsala ni Uncle Pablo kanina at hindi rin ito naging lihim. Ang balita ay kumalat sa lahat ng marangal na bahay, at ang matandang si Wo ay umiiyak araw-araw. Si Chester ang pag-asa ng House Wo, at malakas ang pag-asa ni Jerry sa kanya sinong mag-aakalang mapilayan siya ng ganito. Ngunit hindi man lang siya makaganti matapos malaman kung ano ang nangyari kay Chester ito ay ang Hidden House Hale na kanilang kinakaharap, magiging pagpapakamatay para kay House Wo kung pupunta sila sa kanila para sa paghihiganti. Pagkatapos ng pinsala ni Chester, walang balita tungkol sa kanya, at tuluyan ng pinutol ni Chester ang kanyang telepono nang hindi nakipag-ugnayan kay Jerry. Ayaw niyang masaktan si Jerry sa balita, pero ang hindi niya inaasahan ay kumalat na pala ang balita. Pero syempre, hindi niya inaasahan na ilihim ito ng magkapatid na Turner na may kasamang karne ng baka. Naramdaman lang ni Jerry na ang kanyang apo ay isang hanggal na nakikipaglaban para sa babae ni Terence, at ngayon siya ay lubhang nasugatan. Mahusay, nagkaroon na siya ng malaking boss para sa wala, isang amo na wala na. Kung hindi lang dapat maghanda si Jerry para sa Noble House meeting, pupunta pa siya sa Starfield para hanapin siya. Siyempre, ang pinakamasaya sa House Wo ay walang iba kundi si Chendong Wo. Matapos maging baldado si Chester, wala na siyang silbi, ibig sabihin, nasa kanya na ang pagkakataong umakyat sa ranggo. Matagal na niyang gusto ang pagiging tagapagmana na ito, at dumating na ang oras. Sa kanyang mga mata, kahit hindi pa patay si Chester, tiyak na matatalo siya sa pagtakbo pagkabalik niya. Hindi na siya threat.
Lolo, mangyaring magpatuloy ang pulong ng Noble House ay malapit na at kailangan nating paghandaan iyon pag-usapan natin ito pagkatapos ng pagpupulong. Sinabi ni Chester, na inaalo si Jerry, nandyan pa rin ako, di ba? Magsasanay ako ng husto at ipaghihiganti ang aking kuya. Tumango-tango si Jerry, maaaring hindi niya gusto si Chendong, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi ang ilagay ang kanyang mga mapagkukunan sa kanya ngayon. Gayunpaman, lihim na hindi pa rin siya nawala ng pag-asa. Baka pagalingin pa nila si Chester kung hindi lang masyado ang mga sugat niya. Kung tutuusin, hindi naman gaanong kailangan ng mga physical practitioner ang kanilang mga meridian, at hanggat hawak ni Chester ang kanyang mga braso, maaari niyang ipagpatuloy ang kanyang Iron Fist practitioning. Ngunit tama si Chendong, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang pulong ng marangal na bahay. Kailangan nilang panatilihin ang kanilang pwesto, kung hindi, matatapos na talaga ang House Wu. Buti na lang, mystic mid-class si Jerry ngayon, at sa marriage alliance nila ni House Lane, hindi ito dapat maging masyadong problema. Pagbalik sa villa, biglang naalala ni Terence si Jelay pagkatapos ng binanggit ni Chester sa kanya. Sa totoo lang, matagal na niya itong hindi naiisip, lalo na't hindi naman talaga siya nakakasama. Kung tutuusin, siya ay gumaganap lamang bilang kanyang shield bro dahil kay Chester sa halos lahat ng oras. Matapos isuko ni Chester si Jelay, wala nang dahilan si Terence para maugnay pa siya. Matapos magpaalam sa karamihan ng mga taong kilala niya, nadama niya na dapat niya itong bigyan ng kaunting mga ulo. Bagamat hindi talaga sila mag-asawa o anumang bagay, sila ay teknikal na kalahating mag-asawa, tama ba? Kahit na si Terence ay hindi nakinabang sa titulong ito kahit isang beses. 1456. Kani-kanina lang, nang tumigil si Chester sa panggigipit kay Jelay, naalala niyang medyo natuwa siya tungkol dito. Ilang sandali lang, napagtanto niyang matagal na niyang hindi narinig si Terence. Hindi naman sa nagustuhan niya ito o ano paman, ngunit nakita niya na talagang espesyal siya, nakakatuwang maglaan ng oras kasama siya, at naisip na maganda sana kung sila ay mga tamang kaibigan. Pero hindi sa pinababayaan siya ni Chester, wala talaga siyang dahilan para hanapin siya at sa kanya lang napagtanto kung gaano ka-boring ang buhay. Bago siya sinimulan ni Chester na abalahin, at bago niya nakilala si Terence, walang ibang inisip si Jelay kundi ang abala sa trabaho sa kumpanya. Buhay ay katuparan. Ngunit ngayon, iniisip ang mga bagay na ginawa niya kay Terence, nadama ni Jelay na gusto niya ng mas kapanapanabot na buhay. Si Jelay ay isang taong may maraming panig. Siya ay parang seryosong tipo, isang negosyanteng babae na malakas. Siya ay may ganoong uri ng imahe, ngunit sa kanyang mga buto ay siya ay talagang rebelde at baliw din. Pagnanakaw ng mga recording ng camera kasama si Terence, pakikipag-usap kay Chester ng magkasama, ibang kakaibang uri ng kilig ang naramdaman ni Jelay mula rito. Naturally, nang manig ng lahat na si Chester ay ngayon ay tagasunod ni Terence at Galton, si Jelay ay hindi siya ay mula sa House Sullivan, ngunit hindi siya kasama sa network ng impormasyon doon. Matagal na siyang nahiwalay sa kanyang pamilya pagkatapos ng lahat ng drama, at ilang sandali lang ay nakilala niya ang kanyang kapatid na si Sun Yaikai. Kaya't nang tumunog ang kanyang telepono, inakala na lang niya na ito ay mula sa kanyang kumpanya. Kinuha niya ito ng casual, "Hello, ito si Sun Jelay." "Jelay? Ito ang dakilang magnanakaw ng Jiangyang." Hahanapin na sana ni Terence ang prutas ngayon, at naalala ang unang tawag ni Jelay sa kanya, hindi niya maiwasang magbiro. "Mahusay na magnanakaw. Nagkamali ka ng numero. Hindi ko alam na may tinatawag na Great Thief." Tumigil si Jelay, iniisip na mali ang tawag ng lalaki, pero Jelay lang ba ang tawag niya sa kanya? Ibig sabihin kilala niya ito, at medyo pamilyar din ang boses na ito. Napagtanto ni Jelay sa susunod na sandali, "Terence." "Oo, ako, ito?" Ngumiti si Terence. "Kanina pa kamusta?" "Ayos lang ako. The same old, busy here and there." Hindi alam ni Jelay kung bakit, pero lalo siyang natuwa nang marinig ang boses nito, "Ikaw. Kamusta ka kamakailan, nakalimutan mo na ba itong kalahating manliligaw mo? Ni hindi mo man lang ako niyaya." "Ha?" Ngumiti si Terence, "Iyon ay peke, tandaan mo.
Paano kita yayain? Mas makatuwiran para sa atin na maging pisikal o ano? Idiot. Namula si Jelay, bakit ito lang ang iniisip mo? May dalawa ka ng girlfriend, huwag mo akong hilahin. Oo, dalawang kasintahan. Nang maalala ang oras na kasama niya sina Jelay at Trixie, biglang naalala ni Terence, pero si Trixie. She's in a coma. Ano? Nakoma. Anong nangyari? Agad namang natigilan si Jelay, maganda ang impresyon niya sa babaeng ito, at pinagtulungan nila si Chester nang minsang iyon hindi niya talaga inaasahan ito nang wala sa oras. Siyempre, mag-aalala siya. Trixie. Sinabi ni Terence kay Jelay ang tungkol sa sitwasyon ni Trixie, kasama kung paano sila nagkakilala, at kung paano sila nagkasama. Ito ay hindi isang lihim o anumang bagay, kaya ayos lang. Ang daming nangyari sa inyo ni Trixie. Si Jelay ay lubos na natigilan, hindi niya akalain na ang baliw na batang babae na nakikigulo sa lahat ay magkakaroon ng nakamamatay na karamdaman at ang isang paa ay nasa kabaong. Hindi siya nagpakita ng kahit ano noong magkasama sila. Oo, kaya. Sa pagkakataong ito, lalayo rin ako para sa kanya para hanapin siya ng gamot na ito, sabi ni Terence, magtatagal pa, kaya kung magkaproblema ka, hanapin mo si Chester. Hindi alam ni Jelay kung saan ito nanggagaling, ako, Chester. I'm trying my best to hide from him, bakit ako pupunta sa kanya? Nagbibiro ka na naman ba? Hindi ka naman ginulo ni Chester nitong mga araw na ito, di ba? Tagasunod ko siya ngayon, at sinabi niyang hipag kanya natural na iiwan kanyang mag-isa, ngumiti si Terence. Ha! Follower mo na siya. Hindi may palibot ni Jelay ang kanyang ulo dito, si Chester ay isang mapagmataas na tao, paano niya ilalagay ang kanyang sarili sa ganoong posisyon? Bagaman, totoo na si Terence ay isang misteryoso at makapangyarihang tao kung minsan, ngunit gayon pa man. Ginagawa siyang boss niya. Gusto mo bang makausap siya saglit? Nasa tabi ko lang siya, alok ni Terence nang marinig ang kanyang pagkagulat. Kung gayon, ipasa sa kanya ang telepono. Talagang nag-alinlangan si Jelay sa pagiging totoo ng sinabi ni Terence. Ganoon ba talaga kalakas si Terence para gawing tagasunod niya ang tagapagmana ng Housewo? Ito ay talagang medyo marami. Narito, ipinasa ni Terence ang telepono sa masiglang Chester. Jelay sister-in-law, ako to. Pasensya na, nalampasan ko talaga ang linya ng paulit-ulit kita. Matagal nang gustong humingi ng tawad sa kanya ni Chester, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon. Lalo na dahil kagagaling lang niya mula sa kanyang mga pinsala at naging mystic early phase, siya ay sumasamba kay Terence sa buong panahon. Sa kanyang mga mata, ang boss ni Terence ay talagang isang makapangyarihang tao. Walang paraan na hindi niya igalang ang isang babae niya. Chester, may sakit ka ba? Namula ang mukha ni Jelay matapos tawaging hipag, what the hell are you calling me? May sakit? Wala akong sakit. Ah, hindi, may sakit ako, nabugbog ako, at ngayon ay hindi na ako makabangon pa sa kama. Naalala ni Chester na sinabihan siya ni Terence na ilihim ang kanyang kalagayan, hindi niya maaaring ipaalam sa sino man na siya ay gumaling. Anong pinag-uusapan niyo? Hindi masundan ni Jelay ang kabaliwan na ito. Sige, hayaan mo akong magpaliwanag, walang magawang kinuha ni Terence ang telepono, kagagaling lang ni Chester mula sa malubhang pinsala, huwag mong sabihin kahit kanino. Isa na siyang physical spiritual practitioner ngayon, mystic class. Kung magkaproblema ka pagkatapos kung mawala, tawagan mo siya para tulungan ka. Nasugatan. Kailan pa? Napahinto si Jelay, siya talaga ay isang mystic physical spiritual practitioner. Seryoso. Kinurot ni Jelay ang kanyang binti na naginip ba siya o ano? Bakit parang katawa-tawa ito? Hindi mo alam ang tungkol dito. Huminto si Terence. Ang babaeng ito ay dapat na mula sa House Sullivan, hindi ba? Ang katotohanan na si Chester ay nasugatan ay isang bagay na alam ng lahat ng mga bahay, hindi ba sinabi sa iyo ng House Sullivan? 1457. I'm in an argument with my family right now, alam mo rin naman yun, di ba? Hindi talaga tayo nag-uusap, umiling si Jelay, ano lang ang nangyayari?
Sinabi sa kanya ni Terence ang lahat tungkol sa nangyari sa pagitan nila ni Chester at noon lang naintindihan ni Jelay ang lahat. Gayunpaman, nagulat siya, sinasabi mo na si Chester ay naging baldado, at gumamit ka ng ilang espesyal na sining upang pagalingin siya at gawing isang mystic class spiritual physical practitioner. Hindi na alam ni Jelay ang sasabihin, dapat ba siyang magugulat o magseselos. Mystic class. Physical spiritual practitioner, din, bukod pa rito isa ito sa pinakamalakas na antas ng kapangyarihan sa mga matatanda ng karaniwang bahay, pabayaan ang nakababatang henerasyon. Sa pangkalahatan, iyon ang nangyari, sabi ni Terence, ngunit huwag ipaalam sa iba ang tungkol dito kahit na ang iyong sariling pamilya. Ayaw naming masyadong maraming tao ang nakakaalam nito. Hindi ako magsasawang sabihin sa kanila, si Jelay ay natural na hindi gagawa ng paraan para sabihin ito sa kanyang pamilya, pero bakit napakalakas mo? Terence, ano ka ba? Hindi ka lang isang dakilang magnanakaw, di ba? Talagang makapangyarihan ang Great Thieves, hindi mo lang alam iyon, ngumiti si Terence. Kung gayon, maaari mo ring itaas ang aking lakas. Hindi napigilan ni Jelay na magtanong sino ang makakalaban sa toksong tulad nito. Anong strength class mo ngayon? Tanong ni Terence pagkaraan ng ilang sandali. Ang unang yugto. Hindi ko alam kung anong klase o yugto iyon. Hindi rin makapagbigay ng tamang sagot si Jelay na pagtanto niya noon na iba ang ranggo ng kanyang lakas kumpara sa ibang tao. Iyon ay medyo kakaiba ang sining ng practitioner ng bahay mo, ngunit kung gusto mong subukan ito, maaari mong hintayin na bumalik ako. Kung may nangyaring masama kahit na huwag mo akong sisihin, wala akong karanasan sa paggawa ng kahit ano sa sining ng practitioner tulad ng sa iyo noon. Sabi ni Terence, na iniisip na wala siyang gaanong kumpiyansa pagdating sa ganito. Ang kanilang mga sining ay medyo kakaiba, pagkatapos ng lahat. Kung gayon, hulaan ko na hihintayin ka naming bumalik. Sabi ni Jelay, medyo nabigo. Pagkatapos ng kanyang pakikipag-usap kay Jelay, naghanda si Terence na umalis. Sa pagtawag kay Old Linford, siniguro niyang ligtas at maayos sina Galton at Claire bago ibinaba ang mga huling alalahanin niya. Kung ayos lang si Galton, ang pagpapalam sa kanya na sumama sa iyo ay isang magandang pagpipilian, ngunit mukhang kakailanganin niya ng ilang oras para gumaling sa ngayon, sabi ni Old Linford. Hindi naman siya masyadong malayo sa fountain, kung tutuusin, kaya medyo may limitasyon ito para kay Galton. Tama. Bumantong hininga si Terence, maliban na lang kung makakahanap siya ng isang uri ng gamot na mapapasukan sa Sky Class at hayaan ang kanyang Sky Class energy na harapin ang lason sa kanyang katawan, iyon lang ang tanging paraan. Sina Terence at Old Linford ay nagsaliksik tungkol sa bagay na ito tungkol kay Galton dati, ngunit hindi nagtagumpay. Dalawa lang ang paraan para maibalik sa normal si Galton. Ang una ay humanap ng isang uri ng elixir at ibigay ito kay Old Linford para gawing ibang uri ng lason na magbabalan sa umiiral ng lason sa loob ng kanyang katawan. Pagkatapos ay hindi nakakailanganin ni Galton ang fountain water pagkatapos noon. Ang pangalawang paraan ay para sa kanya na pumasok sa Sky Class, at gamitin ang chi energy mula sa pagiging Sky Class para palitan ang mga katangian ng fountain water. Ang tagumpay na ito, gayunpaman, ay kailangang kompletuhin sa isang pagkakataon, kung hindi, ang oras na ginugol niya bilang Golden Class, Mystic, o Earth ay magiging walang silbi. Ang lason ay agad na sisipsipin ang lahat ng kanyang chi at ibababa ang antas ng lakas ni Galton. Hindi lang siya mabibigo sa pag-alis ng lason, magiging pag-aaksaya lang ng oras ang lahat, at kailangan pa niyang uminom sa fountain. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang dalawang pamamaraang ito ay hindi gagana. Nawala na raw ang elixir na iyon, at walang kapalit. Ang Sky Class, sa kabilang banda, ay isang mas malamang na pangarap para kay Galton. Kahit si Terence ay hindi pa magiging Sky Class, kaya paano makakarating doon si Galton sa isang pagkakataon? Ngunit ngayon, may ilang pag-asa dahil nagagawa mong patuloy na gawing kapareho ng antas ng lakas mo ang mga tao, kung gayon magagawa mo rin iyon kay Galton ng sabay-sabay, na magpapalakas sa kanya sa klase ng Sky. Hindi magkakaroon ng limitasyong ito kung mangyayari iyon. Natural na alam ni Old Linford ang lahat tungkol sa kung ano ang magagawa ni Terence. Wala nang itinago sa kanya si Terence.
Sa teorya ay gagana ito, ngunit iniisip ko kung ito ay talagang mangyayari. Pagkatapos ng lahat, sinubukan ko lang ang Golden Class sa Mystic sa ngayon sino ang nakakaalam kung ang Mystic the Earth ay gumana. Sabi ni Terence, nag-aalala. Kailangan nating makita kung ano ang mangyayari pagkatapos. Pagkatapos ng lahat, habang lumalaki ang iyong lakas, mas mahirap itong makalusot, sabi ni Old Linford. Pagkatapos magpaalam kay Josephine, ang Miss, at Yasi, medyo nasaroon ang loob ang pakiramdam. Ang lahat ay mukhang masaya, ngunit ang pag-alala na aabutin ng hindi bababa sa ilang buwan bago bumalik si Terence ay naging dahilan upang hindi sila maasahan. Sige, cheer up, maghahanap ako ng paraan para iligtas si Trixie, hindi naman ako aalis ng tuluyan, ngumiti si Terence kay Josephine, halika bigyan mo ako ng goodbye kiss. Jerk! Namula si Josephine at nataranto kung siya lang ang kasama niya, gagawin niya ito pagkatapos ng ilang pagtulak, ngunit kasama sina Miss at Yasi dito. Ang tatlo ay lumipas na sa kanilang oras ng pag-aaway at pagseselos, kung tutuusin. Alam nilang lahat ang tungkol sa isa't isa at walang dahilan para sa mga bagay na iyon sa puntong ito. Nako, gusto ko rin, gusto ko. Halika, Shield bro, halikan mo rin ako. Matapang na itinaas ni Yasi ang kanyang ulo at humakbang pasulong. Yasi, anong sinasabi mo? Nairita at napatawa si Cheryl. This was a guy and his girl saying goodbye to each other, so what the hell is Yasi doing, jumping into the mood like that? Maging si Josephine ay hindi napigilang mapangiti, dapat mong halikan si Yasi, kung gayon. Si Josephine ay hindi na nagtanim ng anumang galit kay Yasi tulad ng ginawa niya noon matagal na silang magkasama at nasanay na siya. Tinanggap pa nga niya si Trixie, kaya wala siyang pakialam sa isa pang Yasi. Pagkatapos ng lahat, alam niya na walang anuman sa pagitan nila ni Terence noong una. Nagkaroon nga ng kaunting flirtatiousness ang dalawa, pero siguradong wala silang close sa boyfriend at girlfriend. Si Cheryl, sa kabilang banda, ay hindi pa rin nakapagpapasya, kaya hindi pa rin talaga mapakali si Josephine na isipin iyon. Ngunit, sumama si Yasi sa tamang oras, naging positibo muli ang kapaligiran. Ha! Pupunta ako kung ganoon, magsikap kayo at mag-aral, pumasok sa magandang kolehiyo, ngumiti si Terence. Malinaw na inaalagaan pa rin ito ni Pablo, ngunit ang pagpasok sa kolehiyo sa pamamagitan ng sarili mong kakayahan ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa kabuuan. Si Terence ang nagmaneho ng malaking jeep na inihanda ni Thomas para sa kanya. Ito ay binago at maaaring magkasya sa isang lalagyan ng yelo. Ito ay medyo mahirap na proseso, ngunit naisip ni Thomas iyon noon at gumamit ng plaka mula sa departamento ng mga espesyal na puwersa, pati na rin ang lahat ng legal na papeles para sa kotse. Hindi dapat nahihirapan si Terence na makarating sa kanyang destinasyon. Pagkatapos suriin ang kotse, sumakay si Terence at umalis. Gabi na nang umalis siya, kaya maliban sa Josephine na lumipat para manirahan kasama ang mga babae, hindi hinayaan ni Terence ang sinuman na magpaalam sa kanila. 1458. Pagkasakay sa kotse, dahan-daang nawala si Terence sa mga tingin ng tatlong babae, nawala habang siya ay kumupa sa gabi. Well, balik na tayo. Bahagyang napabuntong hininga si Cheryl nang lumingon siya kina Josephine at Yasi. Okay. Tumango si Josephine, kailangan din niyang mag-aral ng mabuti, hindi niya hahayaang tingnan siya ni na Miss at Yasi. Si Chester, pansamantala, ay titira sa Charlton Villa bilang kapalit na bodyguard. Sinunod niya ang mga alituntunin, at hindi na nagsalita. Kinuha lamang ang isang bahagi ng kanyang pagkain mula sa paghatid ni Uncle Fredo pabalik sa loob ng kanyang silid upang kumain. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon sa pakikisama sa mga babae. Ngunit noong gabing umalis si Terence, isa pang pagnanakaw ang nangyari sa isang bangko. Ang pangunahing sospek ay nakitang nagmamaneho ng isang Land Rover na walang plaka, ang kanyang mukha ay lihim. Bagaman, tila wala siyang pakialam sa mga security camera na nagre-record ng kanyang mga galaw. Para bang wala siyang pakialam kung alam ng pulis ang kanyang tangkad o kung ano-ano pa. Kung hindi, ang taong ito ay mukhang hindi niya kailangan ng maraming pagsisikap upang sirain ang mga kamera, kung ihahambing sa kanyang mga kakayahan. Sa pagtingin sa kanya, kailangan lang niyang maghagis ng bato o barya para magawa iyon.
Gayunpaman, sa pagkakataong ito ang magnanakaw ay pumili ng mga bangko na 24 na oras na kung saan ay kabaligtaran sa dati, kapag siya ay nagpapatakbo lamang sa araw. Nababaliw na talaga si Amara, ano ba talaga ang lalaking ito? Napagdaanan na niya ang lahat ng nakarehistrong practitioner, at wala siyang mahanap na kapareha. Captain Song, ang target ay isang tuso walang mahuhulaan tungkol sa kanyang gawain sa pagnanakaw, wala talagang pattern. Sabi ni Wayne na nakakunot ang noo. Ito rin ang ikinasakit ng ulo ni Amara, ang magnanakaw ay magnanakaw sa bangkong ito ngayon, at pupunta sa ibang lugar, kinabukasan siya rin ay titigil na lang sa pagnanakaw ng kahit ano sa loob ng ilang araw, at pagkatapos ay sa susunod na pagkakataon, pumunta sa isang tindahan ng alahas pagkatapos na mahuli ang isang perpektong nakawan sa bangko. Walang nakakaalam kung ano ang kanyang pinaplano o kung saan siya pupunta. Walang ibang pagpipilian si Amara matapos tanungin si Harold, kailangan nilang magpadala ng malaking puwersa ng mga operatiba ng pulisya upang magpatrolya sa lahat ng lugar na may mga bangko. Sa oras na ito, ayos lang saglit dahil walang nangyaring pagnanakaw pagkatapos noon. Ngunit nang magpahinga ng kaunti si Amara, ninakawan ng magnanakaw ang higit sa 10 luxury hotel sa isang gabi, na nag-alis ng malaking halaga ng pera. At ang lalaki ay kailangang maging lubhang maliksi din, na may hindi kapani-paniwalang bilis. Para bang pagkatapos na malaman kung saan lahat ng mga lugar na iniimbak ng mga hotel ang kanilang mga pera, ang lalaki ay papasok na lamang pagkatapos ng walang kahit isang salita, at nagsimulang bumaril kaagad, gamit ang karahasan upang pilitin na buksan ang lahat ng mga cashier at mga lalagyan. Ang sinumang magtangkang pigilan siya ay susuntukan o sisipain, na magreresulta sa matinding pinsala. At ngayon, kahit na mangyari muli ang ganoong bagay, walang sinuman sa mga tauhan ang maglalakas loob na makialam. Alam nilang lahat kung ano ang kaya niya, hanggang sa punto kung saan mapapalipad niya ang mga tao sa pamamagitan lamang ng mga suntok. Walang gustong lumaban. Walang magagawa si Amara, maaari lamang siyang tumawag ng maramihang pagdating ng mga pulis mula sa kalapit na lungsod at ilagay sila sa mga patrol unit sa paligid ng mga hotel, mall, tindahan ng alahas, at mga luxury establishment, mga lugar kung saan maraming pera ang gumagalaw. Malamang, alam ng magnanakaw kung ano ang ginagawa ng mga pulis bilang tugon at nagsimulang gumamit ng ibang paraan pagkatapos may talaga ang puwersa ng pulisya. Sinimulan niyang tahasan ang pagnanakaw sa mga sasakyang nagdadala ng pera. At kaya, marami sa mga sasakyang iyon ay ninakawan, na may parehong pamamaraan, isang marahas na paghinto ng kotse mula sa harap, isang suntok para mawalan ng malay ang driver, at pagkatapos ay puro pagnanakaw pagkatapos sumakay sa kotse. Ang mga armadong gwardya ay hindi man lang nakapag-react bago ang kanilang mga baril ay napilipit sa mga piraso ng metal. Walang magagawa sa isang lalaking may karahasan na tulad nito. Samantala, si Jerwin ay nagkakaroon ng oras ng kanyang buhay habang tinitingnan niya ang kanyang naipon na kayamanan. Hindi masama, hindi masama. Sa pamamagitan nito, kumikita tayo ng napakaraming pera sa mabilis na bilis. Tingnan ang lahat ng perang nakuha natin sa napakaliit na oras. Ngumiti si Jerwin kay Scorpion, tinawagan pa ako ng personal ng amo ng Firewolves North para purihin ako, sinabing ipupromote niya ako bilang tagapayo ng Firewolves. Magagamit ko ng direkta ang mga miyembro ng The Firewolves. Congratulations, Master Jerwin. Congratulations. Sabi ni Scorpion, ngunit, ngayong tinaasan na ng mga pulis ang kanilang patrol radius, wala nang maraming lugar na maaari nating ipagpatuloy ang paggawa nito. At saka, malapit nang malantad ang 01, hindi namin ito ginawang masyadong sinadya, ngunit ang kanyang pagkakakilanlan ay malapit nang maging kainahinala. Ayos lang kumikita na kami ng ganito kalaki, nabayaran na namin ang mga gastos. Ang layunin ni 01 ay para lang mahanap siya ng mga pulis sa unang pagkakataon, kung hindi, paano ko ikukumpara si Terence? Kinaway-kaway ni Jerwin ang kanyang kamay ng walang pag-aalinlangan. Marami itong malalakas na pang-eksperimentong sundalo tulad ni 01, ang propesor ay maaaring gumawa ng marami sa kanila. Kung si 01 ay malantad, magpapadala kami ng iba mula doon muli.
Ngunit wala kaming kahit saan upang magnakaw sa ngayon, sagot ni Scorpion. Kung magnanakaw muli si 01, naroroon ang mga pulis, maaaring malakas siya, ngunit kapantay lang niya ang isang pisikal na practitioner ng Golden Class Amara ng Police Force, siya mismo, ay isa. Alam ko na, syempre hindi na kailangang gumawa ng anumang pagnanakaw ngayon, IPOS lang ang plano. Sinabi ni Jerwin, nang walang pakialam sa mundo, mayroon na kaming sapat na pera kahit na wala akong ginagawa at maglaro sa loob ng 1 taon, walang sasabihin ng Firewolves tungkol sa akin. Tama ka. Ang Firewolves ay walang ibang tao na maaaring kumuha ng mas maraming pera tulad ng ginawa ni Jerwin. Narinig din ni Scorpion ang iba pa niyang mga gawa, ang operasyon sa bato at ang underground arena, halimbawa. Pareho silang kumikitang negosyo. Ngayon, 01 ay hindi na kailangang gumawa ng kahit ano, hayaan siyang magpahinga saglit bago siya ipadala sa mug ng isang dumaraan. Gumawa ng isang bagay na mas masama. Sinabi ni Jerwin, ang susunod nating hakbang ay ganap na sirain ang pangalan ni Terence, at gawin siyang pinakamasamang tao. Oo, pahinga muna tayo at pagkatapos ay buuin ang ating plano, tumango si Scorpion. 3 araw nang wala si Terence, at sa karamihan ng oras ay ginugol niya ito sa highway, naglalakbay sa Northern Icelands. Si Terence ay isang practitioner, kaya hindi na niya kailangang magpahinga. Madali siyang gumugol ng 24 na oras sa kalsada nang walang paghinto maliban sa mga oras na huminto siya upang tingnan ang kalagayan ni Trixie. Nanatiling normal ang temperatura ng lalagyan ng yelo sa buong biyahe, tila may medyo mahusay na teknolohiya si Thomas. Habang naglalakbay pa siya sa hilaga, mas kakaunti ang mga tao doon. Ang mga kalsada ay nagsimula ring maging mas baluktot at kurbadong. Buti na lang jeep ang sasakyan ni Terence kaya walang problema sa kanya. Ngunit kung hindi dahil sa malinaw na mga coordinate na inilagay ni Lijo sa kanyang mga tala, maiisip pa rin ni Terence na mali ang kanyang dinadaanan. Ngunit sa nakikita niya, hindi mali ang posisyon ng mga sinaunang mapa. Ay maaaring may ilang pagkakaiba sa mga modernong mapa, ngunit normal lang na walang tao rito. Kahit na, ang panahon ay palamig ng palamig. 14:59. Bata, wala ka pa ring nararamdaman. Tumingin si Terence kay Skybolt Pig na nakaupo sa co-driver seat. Poink! Tamad na umiling ang baboy. Napakawalang kwentang kakayahan mo. Bakit kita iniingatan? Hindi mapigilan ni Terence na matuwa. Ang lalaking ito ay nakaupo lang na walang reaksyon sa anumang bagay. Nagtungo ba sila sa prutas o hindi? Poink! Poink! Parang hindi natuwa ang baboy. Nang walang masyadong mapagpipilian, nagpatuloy si Terence sa pasulong na sinusundan ng marker sa GPS. Walang anumang paghahanap ng ruta dito. Dahil ito ay isang puting lugar lamang sa computer, maaari lamang sundin ni Terence ang isang coordinate marker na inilagay niya kanina. Hindi siya sigurado kung mayroong anumang mga kalsada sa harap, kaya kailangan ni Terence na huminto ng tuluyan matapos mapagtantong dead end ang kalsada bago bumalik upang maghanap ng ibang kalsada. Sa kanyang pagbabalik, kailangan pa niyang pumunta sa mga kalapit na bayan upang kumuha ng mas maraming langis. May backup ng gas sa kotse, ngunit nag-aalala si Terence na wala ng mga istasyon sa itaas, kaya maaari na rin siyang makakuha ng ilang ngayon. Walang gaanong residente sa mga bayan, at wala rin silang masyadong bisita. Hindi nila kinwestiyon ang kakaibang ugali ni Terence. Kahit na nagulat si Terence kung gaano kakaiba ang kanilang pag-uugali. Bakit ba sila umasta na parang ito na ang pinaka-normal na bagay sa mundo para sa isang estranghero na tulad niya na basta na lang pumasok sa kanilang bayan ng ganito? Ngunit, sa tuwing ang daan ni Terence ay masalubong ng kabiguan, kailangan niyang bumalik ng paulit-ulit hanggang sa mapilitan siyang manatili sa isa sa mga bahay tuluyan ng mga bayan. Doon, dumaan siya sa mga rutang tinahak niya noong mga nakaraang araw at nag-isip ng pangkalahatang mapa. Ang pinakatrahedya ay ang katotohanang halos nalampasan na nila ang lahat ng ruta sa mapa, wala ng ibang ruta na umusad. Nang si Terence ay naghahanda upang subukan ang isa pang maliit na landas, ang kalangitan ay biglang natabunan ng nyebe na lumilipad sa lahat ng dako, hanggang sa punto kung saan ang mundo ay nababalot ng puting fog. Napakahina ng visibility.
Ang visual barrier ay isang problema kahit para kay Terence kahit na ang Jade Space ay hindi makakatulong sa kanya na maramdaman ang kanyang kapaligiran. Maputi pa ang mundo. Makakahanap lang si Terence ng isa pang inn at tumira habang pinag-iisipan niya ang kanyang mga pagpipilian. Ang ikinabahala niya ay nang tanungin niya ang amo ng inn tungkol sa snow dito, ang sagot niya ay maaaring tumagal ang blizzard na ito kahit saan mula sa 3 araw hanggang 1 buwan. Ito ay isang bagay na karaniwan sa mga lupain sa Hilaga. Ang kotse ay nakaparada sa ilalim ng silid ni Terence, at hindi na kailangang matulog ni Terence, kaya't maramdaman niya ang anumang posibleng panganib habang siya ay nagsasanay. Kahit na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa sinuman. Dampig, mahahanap mo ba ang prutas o hindi? Si Terence ay nadidismaya, siya ay gumugol ng napakaraming oras sa lahat ng malalayong kalsada, at ang marker ng lokasyon na tila napakalapit ay palaging hindi maabot. Nakakairita. Poink. Nagtatampo na, sabi ng baboy. Napabuntong hininga si Terence. Ang tanawin ay hindi katulad noong sinaunang panahon. Ang mga pagbabagong ito ay dapat asahan. Naisip pa ni Terence na kung hindi siya makakahanap ng plano, maaaring kailanganin niyang hilingin kay Thomas na magpadala ng helicopter, ngunit ayaw din niyang makaakit ng masyadong pansin. Ang prutas ay malinaw na isang bagay na mabuti, kaya kung ang mga nakatagong bahay o isang bagay ay nakakaalam tungkol dito, maaari silang pumunta at subukang kunin ang kanilang bahagi. Ang natural na panahon ay hindi maaaring baguhin ni Terence, ang tanging magagawa niya ay maghintay ng matyaga. Sa kabutihang palad, siya ay isang matiyagang tao at pagkatapos ng pansamantalang halaga ng pagkabigo sa unang araw, ang kanyang puso ay kumalma. Inilabas niya ang mga personal na tala ni Legion ng refiner at binaliktad ang mga iyon. Sa una, nadama niya na ang pagdadalisay ng gamot ay isang madaling gawain, ngunit pagkatapos suriin ang mga tala, natanto niya kung gaano siya naging pulaka sa balon. Ang mga bagay na naranasan niya noon ay hindi man lang tunay na pinong elixir. Noong sinaunang panahon, ang isang tao sa antas ni Terence, isang makapangyarihang doktor, ay tinawag na gumagawa ng gamot sa mga salita ng isang elixir refiner. Siya ang pinakamababang antas ng tagapagpino, hindi pa nga sapat para makapasok sa mundong iyon. Naturally, ang mga gumagawa ng gamot, bagamat tila basic sa paningin ng isang refiner, ay makapangyarihan pa rin sa mga normal na tao. Ang mga ito ay higit pa sa sapat upang pagalingin ang mga tao, at ang hinarap ng tagapagdalisay ay hindi ang masa. Sa halip, ito ay ang mga practitioner. Maaaring i-condense ng mga refiner ang lahat ng aspeto ng elixir, at karamihan sa kanilang craft ay may kinalaman sa practitioning. Halimbawa, maaari nilang palakihin ang mga pagkakataong makalusot sa mga bagay tulad ng Chi Gathering Pill o Soul Gathering Pill, pati na rin pagalingin ang sirang Meridian gamit ang Meridian Opening Pill. Sa mga mata ng refiner, ito ay mas karaniwang mga gamot. Hindi kailanman inasahan ni Terence ang isang bagay na karaniwan na gaya ng Chi Gathering Pill ay isang bagay na pinag-aawayan ng mga tao sa isa't isa. Para sa isa't isa, ito ba ay napakataas ng panaginip ng mga refiner, o ito ba ay limitado ang kanyang sariling paningin dahil naging abala lamang siya sa mga practitioner ng mga nakatagong bahay. Ang isang refiner ay isang malaking pamagat, mayroon din silang sariling mga titulo sa pagrarango, katulad ng mga practitioner. Ang lakas ng isang refiner ay tinukoy gamit ang Sky, Earth, Mystic, at Golden. Noong una, ipinapalagay ni Terence na ito ay isang bagay lamang na ginagamit ng mga tao upang makilala kung gaano kalakas o kung gaano kaina ang isang tao sa isa't isa, ngunit tila ito ay umiral na noon pa man. Hindi ito kamakailang imbensyon. Ngunit, habang ito ay parehong antas ng Sky, Earth, Mystic, at Golden, ito ay bahagyang naiiba sa pangangatwiran na ginamit nila para sa lakas ng labanan. Ang bawat yugto ay may 7 ranggo: gintong klase 1, gininto ang klase 2, hanggang sa Golden klase 7. Ang bawat ranggo ay may katumbas na elixir at mga gamot na maaaring pinuhin ng refiner, tulad ng Chi Gathering Pill, na isang Golden class 3rd level elixir. Ang mga personal na tala ng refiner na ito ay nagpakilala lamang ng ilang mga saloobin sa mga gamot at elixir ng Mystic unang antas, at iyon na.
Mula sa hitsura nito, naabot lamang ni Lijo ang unang antas ng Mystic bilang isang refiner at hindi na siya nakalusot pagkatapos noon. Sa hitsura nito, napakahirap na itaas ang lakas ng isang tao bilang isang tagapagdalisay. Binanggit din ni Lijo na anumang bagay pagkatapos ng Mystic Earth at Sky ay isang alamat. Hindi niya nalaman kung nag-e-exist sila. Mayroon bang taong sadyang nagtakda ng mga antas na ito, na walang posibilidad na may sinumang aktwal na umabot sa mga yugtong iyon o umiiral ba iyon, at ito ay ang kanyang sariling kakulangan sa kakayahan at lakas? Isang simpleng hula lang ang ginawa ni Lijo. Kaya naman, kapag pinag-uusapan ang ilang partikular na elixir at mga gamot, ang mga ito ay tinutukoy lamang sa ikatlong antas o ikaapat na antas, nang hindi binabanggit ang mga klase hindi ito isusulat bilang pangatlong antas ng Golden Class o pang-apat na antas ng Golden Class, dahil walang nakakita ng mas mahusay kaysa doon. Ang mistikong ikatlong antas at ang ikaapat na antas ay isang bagay na hindi pa narinig ni Lijo noon sinubukan niyang maghanap ng mga taong gumawa ng mga gamot na mas mataas sa unang antas ng Mystic, ngunit hindi nagtagumpay. Siya ay may mga koneksyon sa buong mundo, at kahit na hindi niya ito mahanap malamang na walang makakahanap nito. 1460. At kaya, ang lahat ng mga gamot at elixir sa itaas ng Mystic Level 1 ay kilala bilang superior medicine sa diwa na ito ay higit na mataas sa mga normal na elixir. Siyempre, may ilang recipe para sa elixir na lampas sa Mystic Level 1, ngunit mula sa pananaw ni Lijo, ang mga ito ay baka o sadyang napakahirap abutin. Ang mga ito ay mga sangkap na imposibleng pagsamasamahin kahit na hindi nila sirain ang refining furnace ay hindi mangyayari sa simula pa lang. Si Lijo mismo ay sinubukan ng maraming beses, walang ibang pagpipilian kundi ang sumuko pagkatapos ng pagsabog. Sinasanay ng isang practitioner ang alinman sa kanyang chi o kanyang pisikal na katawan sila, sa asensya, ay nag-level up sa mga bagay na iyon. Ang refiner, gayunpaman, ay nagsagawa ng refinement fire. Ang sinanay nila ang kanilang mga sarili na gawin ay upang makakuha ng higit na kontrol at kapangyarihan sa apoy. Ang refinement fire ay inuri din sa 5 pangunahing uri: metal, kahoy, lupa, tubig, at apoy. Ang apoy ang pangunahin sa mga pangunahing kaalaman, at kadalasan, pipiliin ng lahat ng mga refiner ang elemento ng apoy, dahil iyon ang may kakayahang lumikha ng pinakamaraming elixir. Ang ilang mga espesyal na elixir lamang ang mga ngailangan ng paggamit ng iba pang refinement fire. Siyempre, maaaring piliin ng isa na tumuon sa dalawang elemento, kahit na ang bawat tao ay may limitadong focus at lakas. Iba ang mga refinement fire, hindi katulad ng kung paano ang isang practitioner ay maaaring maging isang spiritual physical practitioner. Iyon ay kapag ang bawat panig ay sumusuporta sa isa't isa, ngunit sa pagpipino ng mga apoy, kailangan mong magsimula sa simula. Kahit na sinanay ng isa ang elemento ng apoy ng refinement fire sa antas ng Golden Class, ang paggawa nito muli para sa elemento ng tubig ay mangangailangan sa iyo na magsimula sa wala. Bilang isang resulta, maliban sa mga mahusay na shot refinement masters, ang isa ay karaniwang hindi pumunta para sa isang double elemento. Magdudulot lamang ito ng sakit at pagdurusa ng walang magandang dahilan. Ang pagpapalakas ng refinement fire ay pagsasanay na nakatarget sa antas ng apoy, ang laki nito, at ang kadalisayan nito. Ito ay isang ganap na naiibang landas mula sa pisikal-espiritual na practitioner. Upang maging isang tagapagdalisay, ang isang tao ay kailangang tuparin ang pangangailangan ng unang pagiging isang practitioner at isang espiritual din. Sa madaling salita, kailangang maging Golden Class man lang kung gusto niya maging isang Golden Class refiner, at sino mang gustong maging Mystic refiner ay kailangang maging Mystic practitioner, isang taong may lakas ng spiritual Mystic Class practitioner. Gayunpaman, ito ay sa teorya lamang gaya ng makikita sa mga paglalarawan ni Lijo. Kahit na ang isang Sky Class practitioner ay maaaring hindi maging isang Mystic First Level refiner. Upang sanayin ang refinement fire, isang malaking halaga ng chi ang kailangan para sa suporta. Hindi inaasahan ni Terence na magiging napakakomplikado ng isang refiner. Hindi nakakapagtakang isang Golden Class na pangatlong antas ng chi gathering pill lang ang nakapukaw ng ganoong atensyon, lalo na ang mga elixir na may mataas na antas.
Gayunpaman, wala pang masyadong gagawin ngayon si Terence, ang labas ay purong puti, at maaaring manatili si Terence sa inn upang sanayin ang kanyang mga kasanayan sa pagpipino. Sa mga tala, naitala ni Lijo ang mga detalyadong sining ng pag-awit ng refiner ng lahat ng 5 elemento ng metal, kahoy, lupa, tubig, at apoy. Ang lahat ng mga ito ay magkatulad, at ang sining ng refiner ay medyo simple rin, hindi kasing komplikado na maaaring isipin ng isa. Ginagamit lang nito ang chi ng practitioner para sa conversion sa proseso ng refinement fire, at ipinaliwanag nito kung bakit limitado ang mga golden class practitioner na maging mga golden class refiner lang. Sa totoo lang, gayunpaman, ang mga golden class practitioner ay may limitadong chi na iaalok, at ang sining ng practitioner na natutunan nila ay hindi ganap na tugma sa chant ng refiner. Nagresulta ito sa ilang maling paghuhusga at komplikasyon, at nangangahulugan ito na ang isang golden class practitioner ay hindi naging isang golden class level 7 refiner. Kahit na ang ikatlong antas ay isang hamon, karaniwang nilalayo nila ang una o ikalawang antas. Si Terence ay isa na ngayong mystic, at iyon ay isang mas kanais-nais na hakbang ng baguhan. Kung tutuusin, mayroon din siyang mas malakas na kaalaman sa medisina kumpara sa iba. Ang mga recipe ng refinement ay mahalaga sa refiner, ngunit ang isang refiner na sumunod lamang sa mga recipe ay hindi magkakaroon ng maraming tagumpay kahit na sila ay mystic. Unang antas ito ay dahil hindi nila naiintindihan ang mga katangian ng gamot na kanilang ginagamit, at sa kakulangan ng isang sangkap, hindi nila magagawang muling likhain o ayusin ang recipe. Naturally, ito ay naglalagay sa kanila sa isang matinding kawalan kumpara sa mga refiner na alam ang kanilang mga bagay. Maliwanag, si Lijo ay isa sa mga tagapaglinis na maaaring baguhin ang mga recipe ayon sa gusto niya. Ayon sa mga tala, sinabi ni Lijo na ang Chi Gathering Pill ay dating superior elixir, ngunit dahil sa kanyang mga pagsasaayos at pagbabago ay naging ikatlong antas na elixir. Hindi na ito kasing lakas ng dati, na ang bawat tao ay nakakakonsumo ng isa sa pinakamarami, na walang epekto pagkatapos. Ngunit ang mga gastos sa paggawa nito ay bumaba ng husto, kahit na hindi ito magagamit ng mga nagawa ng Sky Class Master. Ang mga tunay na sangkap na kailangan ng orihinal na Chi Gathering Pill ay mailalarawan lamang bilang nakakagulat. Binasa ni Terence ang recipe, at napagtanto na ito ay higit pa doon, ito ay sadyang pipi. Marami sa mga nakakatawang kayamanan na binanggit dito ay mga bagay na hindi pa narinig ni Terence. Nang makita niya iyon, bigla na lang nasaroon ang loob si Terence. Nagkaroon siya ng mahusay na pag-unawa sa maraming mga katangiang panggamot, ngunit sa harap ng napakaraming bagay at sangkap na ito ay hindi pa niya narinig noon, walang paraan na makakagawa siya ng anumang pagbabago sa kanyang sarili kahit na gusto niya. Ito ay dahil hindi niya alam kung para saan ang mga bagay na ito, o kung ano ang mga katangian ng mga ito pagdating sa pagpino. Siyempre, hindi siya makakakuha ng anumang kapalit. Ngunit ano man ang mangyari, ang mga recipe ni Lijo ay makatutulong kay Terence na makapagpahinga sandali. Pagkatapos ng mga pagbabagong ginawa ni Lijo, karamihan sa mga sangkap ay pangkaraniwan na mabibili sa mga pamilihan, at kahit na ang ilan sa mga pinakabihirang ay matatagpuan sa hardin ng gamot na mayroon si Old Linford. Ngunit ang mga sangkap na nakalista sa high-level na elixir recipe ay mga bagay tulad ng Fire Spirit's Fruit, mga bagay na hindi pa naririnig ni Terence noon. Bago mag-practice, nananatili si Terence sa kanyang ugali na tawagan si Old Linford para sa kanyang mga opinyon, katulad noong nagsimula pa lang siyang mag-practice ng Art of Dragon Mastery. Gamit ang satellite phone, naghintay siya ng ilang sandali bago tumunog ang tamad na boses ni Old Linford. Terence, ano ang iniidlip ko? Nakita mo ang prutas. Si Terence ay medyo hindi nakaimik. Ang lalaking ito ay mas nagmamalasakit kay Terence kaysa sa sinuman, ngunit ito rin ang taong hindi kailanman sinubukang makipag-ugnayan sa kanya kahit ano pa man pagkatapos niyang mawala sa loob ng maraming araw. May tiwala ba siya sa kanya o ano, o tamad lang siya? Hindi pa, pero kaka-rating ko lang sa isang lugar malapit sa north, isang bayan na tinatawag na Frostsnow Town. Ayon sa mga coordinate, ang Northern Land ay nasa taas lang mula sa bayan, ngunit wala akong mahanap na daanan pagkatapos na dumaan sa lahat ng mga ruta.
Magsisimula na sana akong muli nang pumasok ang mga snow, at napakasama ng visibility kaya mananatili ako sa isang inn hanggang sa makalipas ito. Ipinaliwanag ni Terence ang lahat ng sabay-sabay. Frost Snow. Frost Snow Town. Inuulit ni Old Linford ang pangalan, hindi gaanong pinapansin ang anumang sinasabi ni Terence. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.